At eto na nga mga kababayan, Master Jude na naman nagbabalik. Ayan, kumusta kayo? At sa video na ito, mga kababayan, pag-uusapan natin ang kalokohan na naman ni Auntie Claire. Oo. Alam nyo ako, nagtataka ako kung si Marcos Jr. at si Auntie Claire ay magkakampi ba o magkalaban. Oo. Kasi napapansin ko, laging magkaiba yung kanilang sinasabi. Oo, laging magkaiba yung kanilang mga pulisiya. Oo. Si Marcos Jr. gusto makipagbati sa mga Duterte, 'di ba? Narinig naman natin 'yan. Pero si Auntie Claire, kinontra niya ito. Oo. So hindi daw ganoon ang ibig sabihin ni Bongbong Marcos Jr. Oh, so ibig sabihin lahat lang ito palabas lang, Oh, palabas lang pala itong lahat. So, hindi pala dapat talaga paniwalaan. So, tama yung mga sinasabi na ito ay budol na naman. Oo. Eh, ikaw naman, Auntie Claire, ang aga-aga mong binasag ang trip ni Junior. O, di ba? So, pag-uusapan natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, yan nga, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? At nagbabalik, Master Judea, ang channel na walang kakwenta-kwenta. Pero kahit walang kwenta, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe para naman lahat tayo ay masaya. Yon, di ba? At ang sinasabi ko nga, mga kababayan, at pag-uusapan natin ang kapalpakan na naman. Oh, Auntie Claire, nandyan ka pa? Walang hiya, oo. Oh, malinaw naman doon sa podcast ni Tonying, di ba? Gusto makipagkasundo ni Marcos Jr. sa mga Duterte. Oh, kinontra yan ni Auntie Claire. Oh, eto, panoorin po natin ha. Oh, at dito beast mode na naman si Auntie Claire kasi hindi na naman niya nagustuhan yung sinabi or yung tanong ng mga media. Ito talaga si Eden no? Ito talaga si Eden Santos. Eden Santos ba yun? Sunat 25. Oh, ikaw pinapainit mo lagi ulo ni Auntie Claire pero I like you. I like you. Oo. Eden, ano 'yon? Panoorin natin. Eden Santos, Net 25. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit. Ulit-ulit, paulit-ulit. O, di ba? Beast mode na naman ang Auntie Claire nyo, mga kapatid. Oo. Para naiinis na siya paulit-ulit eh. Oo. Kaya paulit-ulit kasi hindi ginagawa ng amo mo. Tanga. Oo. Kung ginawa na niya noon pa, edi wala nang issue na ganyan. Edi sana wala nang nagtatanong na ganyan, bruha ka. Ulit-ulitin ko. Ulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Hindi naman dito yung issue yung video eh. Hindi naman dito issue yung video. Kung hindi natin dapat paniwalaan si Harry Roque, si President Duterte, hindi ba natin pwede paniwalaan? Dahil bago lumabas yung video na yan, alam na natin kung sino yan. Alam na natin kung ano yung kumakalat na balita patungkol kay Bongbong Marcos Jr. Even in the 2022 election, alam na natin yan. Kaya nga, napaka-importante na patunayan ninyo na hindi totoo yan. Para hindi pa ulit-ulit, para hindi unlimited, talk and text paulit-ulit, di ba? Tapos ngayon, nagagalit ka kasi umiiwas kayo ng umiiwas sa gustong mangyari, sa demand ng taong bayan. Hindi sana, hindi ka na high blood kung sinabihan mo yung amo mo, sige na boss,
Magpa-hair follicle test ka na. Isampal natin sa kanila ang resulta ng iyong hair follicle test para manahimik na sila. Bakit hindi ginagawa? Anong rason? Uulit-ulitin ko. Paulit-ulit na lamang siya. Sige. Yusek, follow-up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Ayan. I like you. I like you, Eden Santos, okay? I like you so much. Sinisira mo lagi ang araw ni Claire sa Castro eh. Bukod po doon. Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Tama. Pero maliwanag na maliwanag yung tanong ni Katon Ying. Willing po ba kayo na makipagkasundo sa mga Duterte? May Duterte na binanggit doon. Ang sabi ni Marcos Jr., walang hiya ka, pinapahiya mo yung amo mo. Oo. Gusto niya makipagkasundo. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya niyang may kaaway. Kasi marami na daw siyang kaaway. Di ba? Hindi ganyan ang sinabi ng Pangulo mo, tanga. Oo. And if you are going to make peace with someone else or with anyone, you will submit yourself to any consequences or any condition of the other side without hesitation. So dito sa pinapakita mo, Claire, parang wala talagang balak na makipag-reconcile ang amo mo. Di ba? Walang balak makipag-reconcile kung pagbabasihan natin ang sinasabi mo. Lahat ng ito, palabas lang. Diba? Halimbawa, pag ikaw ay may hihinging pabor sa isang tao, you will submit yourself to any condition na ilalatag ng kabilang kampo. Nangyari na nga yan even before, even the 2022 election, may kasunduan yung mga Marcos at Duterte kung bakit napapayag nila si VP Sara Duterte na makipagtandem sa kanila. Di ba tanga ka? Ano yung kasunduan? Yung ipagpapatuloy yung mga nasimulan ni PRRD, and that condition is for the benefit of the Filipino people. Correct? Hindi mo na kailangang sabihin yan dahil alam yan ng mga tao. Kaya gustong ipagpatuloy ng mga Duterte ang nasimula ni President Duterte. Kasi sino ba makikinabang dito kung ipagpapatuloy nila yung napagkasunduan? Di ba taong bayan? So bakit hindi pinagpatuloy? Ano yung rason? Para mabura yung pangalan, yung alaala ng mga Duterte sa usaping politika sa Pilipinas. Para makalimutan ng mga tao yung nagawa ni Duterte sa Pilipinas. Para ang maalalang pangalan ng mga tao ay yung Marcos. Kaya hindi pinagpatuloy yung nasimula ng mga Duterte. Buti sana kung napanindigan yung plano nila na lagpasan yung nagawa ni Duterte. Diba? Ano yung slogan ni Duterte? Ni PRRD? Build, build, build. Ano yung slogan ni Marcos Jr.? Build, better, more. Napanindigan ba yung build, better, more? Hindi nga ata kahit papaano nakalahati yung achievement ng Duterte administration ng administrasyon nyo ngayon. Diba? You are not going to complain whatever condition being asked because you are one who is asking for it. Gusto mo makipagbati, and there's always a reason why you want to reconcile. Kaya ka nakikipag-reconcile kasi may alitan, may hidwaan. And of course, there is also a reason why there is an hidwaan. And if you are going to find solution to the problem, you are going to find the root cause of it. Kung saan nagsimula. Kung pababayaan mo yung pinagmula ng problema, hindi mo masusolusyonan ng problema. Iha.
'Di ba? So itong ginagawa ninyo ngayon na mag-amo, o yung mag-amo mo gusto makipagbati, ikaw ayaw mo makipagbati sa mga Duterte. Oh. So, walang kwenta ito. Hindi ito para sa ikakaunlad ng pambansang Pilipinas, kundi pa sa pansarili niyong kapakanan lang. Unless you are doing this for your advantage, or you are doing this, you are doing it politically to gain support and sympathy from the people. Oh, you want to deliver a message that Marcos Jr. is a good guy, a good person without doing any action to support your claim. Mother, father, you. Sa madaling sabi, nambubudol na naman kayo. Oo. Oo. Diba? Tuloy. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan, at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Di ba? Oh. So, sila na naman yung ano dito, partners. Oo. Sila na naman yung biktima dito. Walang hiya talaga. Ang galing mag-twist ng istorya ni Claire Castro. So, hindi daw magpapadikta ang presidente at hindi babaliin ng presidente ang batas para lang sa kapakinabangan ng ilang tao, ilang personalidad. Walang hiya kayo eh. Yung kapatid nga mismo ng Pangulo ang nagsabi na ang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Oh, doon pa lang binali nyo na Doon pa lang binali nyo na binali nyo na yung batas ng Pilipinas. Neglect of duty. Hindi nyo ginagampanan ang pagiging pangulo ng amo mo. Kasi kung ang nagpapatakbo ng Pilipinas at ng gobyerno ngayon ay Araneta at Romualdez, nasaan yung Marcos? Nagtatago sa saya mo? Sino ba ang nag-demand? Sino ba ang nag-demand? Sino ba ang nagsabi na gusto makipagbati? Hiningi ba yan ng mga Duterte? Hindi. In fact, sabi nga ni VP Sara Duterte, we have reached the point of no return. Hindi ako nabibili ng pera. Hindi ako naaareglo ng pera. Pero ito si Atty. Harry Roque naman kasi. At actually, isa si Atty. Harry Roque sa nag-demand ng hair follicle test. Kung gusto mo talagang makipagkasundo, mag-hair follicle test ka muna. Si Harry Roque, ang nag-demand na naman yan. Ito naman kasi, si Atty. Roque, mapang-asar din, no? Hair follicle test. Kaya itong si Harry Roque, dahil ito, mga kababayan, apektado sila. Pag inaasar sila, apektado sila lagi. Kaya itong si Atty. Harry Roque, lagi silang inaasar. Ito na. Pakinggan natin yung mga patutsada. Lahat sila pinatutsadahan eh. Wait lang. Wait lang. Ito. Ang sabi kasi ni Claire Castro, mga kababayan, umuwi daw si Harry Roque sa Pilipinas. Kasi buisit na sila kay Harry Roque. Umuwi daw si Harry Roque sa Pilipinas at harapin yung kanyang kaso. Unang-una, naka-asylum po si Harry Roque dyan sa Netherlands. Hindi nyo yung basta-basta mapipick up dyan. Kung hindi ba naman kayo mga tanga eh. May asylum yan eh. Si Tebes ka, hindi nyo makuha eh. Di ba? Tuloy. Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunganga, sa pikon, yung bangag na yan? Hindi ko man sinasabi na conclusive bangag na siya eh.
pero pasinungalingan niya Yan. sa pamamagitan ng hair follicle test. Yan. Kaya manigas kayo sa pikon. Yan. Dahil kahit anong gawin yung red notice dyan, hindi ako titigil ng bangag. Ngiwi. Butod. Walang kaya talaga ito si Harry Roque. Oh. Inasar pa ng inasar eh. Kasi nga, di ba, maingay masyado itong si Atty. Harry Roque. Oo. Pinapahiya sila ng pinapahiya at talagang iniinsulto sila ng iniinsulto. Oh, marami pa yan. Oh, ito pa. Wait lang, hanapin pa natin. Ay, wait lang. Cancel natin to. Yan. Okay, wait lang ha. Hanapin natin. Oh, ito. Oh, ito mapang-asar eh. Oh. Wait lang. Ito. Sana. Hello na ako dito sa mga taga-DOJ. Manggigipit lang. Ito. Nahihelo na ako dito sa mga taga-DOJ. Manggigipit lang, gigipitin lang ako, hindi pa sila magkasundo. Sabi nung isang USEC, hahanda na namin ang red notice alert. Sabi naman ng isa na spokesperson, hindi pa kasi pinag-aaralan pa ng mga international law experts. Ang gulo nyo naman, manggigipit lang kayo eh. Pwede ba magkaroon naman kayo ng isang boses na hindi nahihelo yung biktima ng inyong paggigipit? Hindi ko tuloy alam kung ako'y matatakot o matatawa sa inyo, no? Dahil panggigipit na lang, hindi nyo pa alam kung anong gagawin. Ayan ha. Nahihelo na ako. Saan pa? Ito pa. Nahihelo na daw siya eh. Ito kasi yung sinabi ng DOJ. Ni former spokesperson Harry Roque doon sa qualified trafficking in persons case, no? Kasama po dyan ang iba't ibang mga akusado. Kasama na rin si Cassie Ong at iba pa. Ngayon po na may warrant of arrest siya, ay kailangan na natin iharap sa korte. Kasi kailangan po natin i-obtain ang jurisdiction over the person para po ay meron pong jurisdiction na mag-proceed ang court akusado. At sinabi ko naman na marami po tayong available remedies, especially through diplomatic channels. No? So, with regards especially dun sa asylum bid po ni Harry Roque, magsasabit din po tayo ng explanation or magre-relay po tayo ng information doon sa Netherlands government kung saan explain natin na ito ay isang halimbawa ng prosecution ng isang tao. Just like any other Filipino na sangkot po at may ebidensya laban sa kanya, no? Tungkol sa isang kaso. So, yun po ang gagawin ho ng DOJ. Malaki po ba yung chance na mapabalik dito si Harry Roque? Yes. Well, of course, that will... Yes. Well, of course. Walang iyakan si Tevez yan, hindi niyo mapabalik eh. Naka-asylum yun, di ba? Naka-asylum yun doon sa anong bansa ba yun? Si Harry Roque, naka-asylum sa mas malupit na bansa. Na mas malupit ang mga batas dyan. Walang hiya kayo. Pauwiin nyo muna si Tevez. Sabi niyo, pauwiin si Tevez eh. Depend on our information, no? That we relate to the Netherlands. Decision po yan ng Netherlands. Wala, ayoko. Wala, pasablay ito. Oo. Malambot ito. Lantutay itong mga sinasabi nitong hayop na to. Kasi si Tevez nga eh. Kasabi, uuwi na si Tevez. Kukunin na si Tevez, uuwi na. Nasaan si Tevez? Nandun pa rin. Diba? Tapos yan, Harry Roque na naman. Alam nyo, itong administrasyon na ito, ang daming makukulong dito pagkatapos nitong administrasyon na ito. Kasi grabe yung grave abuse of power nila. Grabe, matindi. Parang sila na talaga yung batas, lahat ng batas binabali na nila. Kung anong gusto nila, yun ang ginagawa nila nang hindi na alinsunod sa ating batas. Kaya ito putang ina, sayang itsura nito pugi-pugi pa naman itong lintik na ito, no? Pugi-pugi pa naman, kaya lang naging demonyo na rin eh. Nagmana na sa mga amo. Ito. Asarin mo na lang, attorney, Harry. Attorney. Ito, asarin mo ulit ha. Ito. Nata mo na, attorney. Kayong magagawa. Okay? Kung kayo'y nag-aral ng international law sa inyong law school, pareho naman kayong abogado, alam nyo po na kapag merong pending asylum petition, merong non-refuma.
kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan, manigas kayo, hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum neto dito sa Netherlands. At syempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na nagsampa ng kaso na non-bailable, siguradong magagrant po yan. Mantakilin nyo, qualified human trafficking. Ako daw ay nag-text at tumawag, nag-follow up ko ano pa yung kulang ng dokumento ng Lucky South 99. Kriminal ba yun? Hello naman, sobra naman kayong OA. Hindi po kriminal yun dahil gawang abogado yan. Kung yung aking ginawa bilang isang abogado ay kriminal, wala na pong mag-aabuga siya. At ang delikado po dyan, lahat po ng tao na may haharaping demanda, lalo na mga non-bailable, ay nako, wala na po silang makukuhang abogado dahil ang abogado matatakot na baka pati sila madawit. Yun. Correct, di ba? Wala so kayo. Ito nga ang problema, mga kapatid, ano? Grabe, abogado si attorney, abogado siya. Wala ba siyang karapatan na ipagtanggol ang kanyang kliyente? Lahat ng abogado, ganyan ang trabaho eh. Ipagtanggol ang kanyang kliyente. So bakit mo kakasuhan sa pag-aabogado? Bakit mo kakasuhan? Ito ang tinatawag, ito ang tinatawag na grave abuse of power. Kaya to may banta dito, may banta dito si Attorney Roque. Ito, Magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Ito. Magsama-sama. Sabi? Magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Isama na rin natin si Claire Castro, kasi binabanatan ka rin ni Claire Castro, umuwi ka na daw. Sa bagay, parang walang may iambag si Claire Castro, puro opinion lang yun eh. Walang ano yun eh, walang sustansya pinagsasabi. Opinion niya lang. Ang meron siya. Mag 500 na utak pa kayo, Nako. hinahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Nako. Lalong-lalo na kung obvious yung ginawa ninyo na walang kaebidensya, dinawit nyo ako. Akong akala nyo wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos. Nako po. Yung danyos, yung danyos, mukhang magkakapera dito si Atty. Roque. Ilan ba yung kakasuhan niya? Pucha, milyon-milyon na danyos yan, no? Kasi malakas ang laban ni Atty. Roque dito kasi siya ay abogado. Ang ginawa niya yung trabaho niya bilang isang abogado. Ipinagtanggol niya yung kliyente niya. Ano masama doon? May kaso ba yun? Walang kaya talaga itong gobyerno na to. Tandaan nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. Weather lang yan. Bilog ang daigdig. Kaya huwag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo never kayo magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Ayan, okay. So, speaking of bilog ang mundo, bilog talaga ang mundo. Dahil ngayon, mga kababayan, pinagre-resign na yung mga gabinete. Yung mga gabinete ni Marcos Jr., pinagka-courtesy resignation niya. Bakit? Sino ba dapat ang mag-resign? Diba? Pag-uusapan natin yan sa susunod na video. Pero sa ngayon, ito muna, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Dahil ito si Harry Roque dito magpapatalo eh. Hindi, parang parang kidlat din ang bibig nito eh. Kung si Claire Castro, kidlat ang bibig, anak ng puta. Ito si Harry Roque, pusa, dilubyo bibig nito. Hindi kayo ubra dito. Tsaka matalino ito. Kaya lang, mayroong isang abogado dyan, galit na galit kay kay Harry Roque, Galit na galit kay Harry Roque. Bakit kaya, Bakit kaya galit na galit kay Harry Roque yun? Siguro nagkakasapawan sila, May isang abogado, galit na galit sa kanya, pero kakampi naman yun. Galit na galit sa kanya. Ano kaya nangyayari dito? Meron bang nagkaagawan pa ng boylet? Joke lang. Anyway, basta may isang abogado na galit dito pinapauwi siya hindi ko alam kung anong kung anong alitan itong dalawa ito
Oo. Pero may bitterness dito may bitterness ako nakikita dito between these two attorney, two lawyers. Hindi ko alam. Ano ba yun? Mamaya, tanungin nga natin. Anyway, magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. This is Master Jude saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Bye.